Habang kumakain ng sandwich sa parke ang ating bida na si Melfiera, biglang may lumapit sa kanya na isang matandang lalaki at magalang siyang binati. Napansin ng matanda na mukhang masarap ang kinakain ni Melfiera, kaya't hindi niya napigilang magtanong kung maaari siyang makahingi. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Melfiera ang kanyang picnic basket at mahinahong sinabi sa matanda na pumili siya ng kahit anong gusto niya. Kumuha ang matanda ng isang sandwich at tinikman ito. Napahanga siya sa lasa at pinuri ang galing ng pagkakagawa, lalo na ang rich umami flavor ng karne. Dahil dito, tinanong niya si Melfiera kung anong klaseng karne ang ginamit. Ngumiti si Melfiera at sinabing ang karne ay galing sa buckhorn. Biglang natigilan ang matanda at may halong takot sa kanyang tinig nang tanungin kung ang tinutukoy ba niya ay ang buckhorn, ang halimaw na kilala sa nakakamatay nitong lason. Kalma lang na sumagot si Melfiera na tama ang hinala ng matanda. Sa gulat, agad na napatayo ang matanda at isinuka ang kanyang kinain. Hindi siya makapaniwala na ang isang maharlikang tulad ni Melfiera ay kumakain ng karne mula sa ganoong nilalang. Doon niya napagtanto, baka nga si Melfiera ang tinutukoy sa mga usap-usapan, ang maharlikang hindi natitinag kahit sa harap ng panganib. Habang iniisip ni Melfiera na talagang nagustuhan ng matanda ang kanyang sandwich, napangiti siya, at naalala ang ideya niyang kahit ang pinakamalalang mga halimaw, basta't maayos na ihanda at lutuin, ay maaaring maglasa ng masarap. Sa isip niya, alam niyang kakaiba pa ang konseptong ito sa panahong iyon, wala pang ganap na nakakaintindi. Ngunit tiwala siya na darating din ang araw na may makakaunawa sa kanyang pananaw, at maikakalat ang ideyang iyon sa mundo. Sa sumunod na okasyon, nagdaos ang hari ng isang ingrandeng piging upang ipagdiwang ang masaganang ani, at ang pagkakataon na makahanap ng mapapangasawa, lalo na't kabilang si Melfiera sa mga panauhing galing sa maharlikang pamilya, bilang anak ng isang count. Tuwang-tuwa si Melfiera habang tinatakam ang first class na pagkain na inihain sa naturang selebrasyon. Ngunit hindi nagtagal, nilapitan siya ni Mrs. Talbot upang ipaalala ang tunay na dahilan ng kanilang pagdalo. Bigla namang nabahiran ng lungkot ang mukha ni Melfiera. Alam niyang hindi maganda ang kanyang reputasyon sa lipunan, kaya't malabo para sa kanya na may magpakita ng interes. Gayunman, patuloy siyang hinihikayat ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ama, si Count Gislan, na subukang buksan muli ang kanyang puso at huwag mawalan ng pag-asa. Maya-maya lamang, napansin ni Melfiera na pinag-uusapan na siya ng ibang mga bisita. Naririnig niyang sinasabi ng ilan na sayang, dahil maganda naman siya, ngunit dahil sa hindi maganda niyang reputasyon, iniiwasan siya ng mga maharlika. Dahil dito, nakaramdam siya ng lungkot at kaba. Tumakbo siya papunta sa isang tahimik na bahagi ng piging, umaasang baka doon ay makatagpo siya ng isang lalaki na hindi pa siya kilala, isang taong maaaring tanggapin siya ng walang paghusga. Ngunit bago pa siya makahanap ng sinuman, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang halimaw na tinatawag na buckhorn ang sumulpot sa gitna ng piging. Nagpapanik ang mga tao, nagsigawan at nagsitakbuhan. Sa gitna ng gulo, napansin ni Melfiera ang dalawang matandang bisita na natumba at hindi makatakbo. Agad niya silang nilapitan upang tulungan, ngunit bago pa niya magawa iyon, biglang lumitaw sa kanyang likuran ang halimaw. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Melfiera palayo, ginamit ang sarili bilang pain upang ilayo ang buckhorn mula sa mga matanda. Muntik na siyang tamaan ng halimaw nang biglang sumaklolo ang isang lalaki, isang marahas ngunit mabilis na galaw ng espada ang pumatay sa halimaw sa isang hiwa lamang. Nagulat ang lahat at nagbulungan, ang Blood Mad Duke. Nakakatakot daw siya. Tahimik na tumingin ang Duke kay Melfiera at tinanong kung natatakot din ba siya sa kanya. Naisip ni Melfiera ang mga bali-balita tungkol sa kanyang kasamaan, ngunit sa halip na matakot, napansin niya kung gaano ito kaguwapo. Tumayo siya at mahinahong binati, ikinagagalak kong makita kang nasa mabuting kalagayan, Duke Galbraith. Napansin niya ang dugo ng buckhorn sa gilid ng labi ng Duke, kaya mahinahong sinabi niya, mas mabuti po sigurong hugasan niyo agad iyan, dahil nakalalason ang dugo ng buckhorn. Habang nagsasalita, hindi niya naiwasang maglahad ng mga ideya kung paano maaaring ihanda at lutuin ang halimaw na yon. Nagulat ang Duke sa kanyang mga sinabi at bahagyang nainis. Marami kang alam sa mga halimaw, wika nito. Agad namang humingi ng paumanhin si Melfiera. Ngunit sa halip na magalit, binigyan siya ng Duke ng isang gamot na panlaban sa lason at sinabing inumin niya ito. Matapos nito, payo ng Duke, dapat kang magpalit ng damit.
Delikado ang dugo ng Buckhorn. Ngunit mumiti lang si Melfiera at sinabing, "Wag po kayong mag-alala, sanay na ako rito. Madalas po akong magkatay ng mga halimaw." Napahinto ang duke at tinanong ang kanyang pangalan. "Melfiera," sagot ng dalaga, sabay pasasalamat sa pagliligtas sa kanya. Bigla namang natawa ang duke. "Kaya pala ganoon karami ang alam mo tungkol sa mga halimaw, anya. Narinig ko na ang tungkol sa iyo ang babaeng kumakain ng mga halimaw, ang voracious villainess." Ngumiti si Melfiera at mahinahong sumagot, "Hindi naman talaga sa halimaw ako interesado, kundi sa pagkain mismo. Naiisip ko lang kung paano ko mapapasarap kahit ang isang halimaw." Napangiti siya ng marahan, at tila naantig ang duke sa kanyang ngiti kaya't bahagya itong umiwas ng tingin. Hinawakan ng duke ang kamay ni Melfiera at sabay silang naglakad palayo sa lugar. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tinanong ng duke, "Totoo bang masarap ang Buckhorn?" Ipinaliwanag ni Melfiera ang lasa nito, matindi ngunit mayaman sa texture at aroma. Napakunot ang noo ng duke, ngunit halatang na-curious. "Gusto kong matikman, anya." Napangiti ng malawak si Melfiera, unang beses na may taong nagpakita ng interes sa kanyang kakaibang panlasa. Sa araw na yon, nagsimula ang isang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan ng voracious villainess at ng kilalang blood-mad duke. Dinala ng duke si Melfiera sa pabilyon ng Galbraith, at doon ay inutusan niya ang kanyang steward na si Chaos na magdala ng pamalit na damit para sa dalaga. Biglang namula at napatakip ng mukha si Melfiera nang biglang maghubad ng damit ang duke upang linisin ang dugo sa kanyang katawan. Hindi niya napigilang mapansin at purihin ang matipuno nitong pangangatawan, kaya't nasabi niya na tunay na kahanga-hanga ang lakas ng duke. Nagkaroon ng pagkakataon na tanungin ni Melfiera kung maaari rin ba siyang matutong manghuli ng mga halimaw. Ngumiti lamang ang duke at sinabing maaari naman, ngunit wala na siyang dapat ipag-alala dahil siya na ang bahalang gumawa niyon. Habang magkalapit ang kanilang mga mukha, bahagyang nahiya ang duke at pabirong nagtanong kung may partikular bang uri ng halimaw na gusto ni Melfiera na unahin niyang hanapin. Sumagot naman si Melfiera ng may ngiti. Habang nililinis ni Melfiera ang dugo sa mukha ng duke, biglang dumating si Chaos. Parehong nagulat at nahiya ang dalawa. Agad namang sinabi ng duke na wala namang nakakahiya kahit wala siyang pangitaas na suot, ngunit pasigaw na tinutulan ni Chaos, sinasabing hindi ito nararapat dahil ang kasama ng duke ay ang anak ng Count, ang dalagang hindi pa kasal, na si Melfiera. Sumunod dito, pinuri ng duke ang suot ni Melfiera at sinabing hiniram niya ito mula sa reyna. Habang buhat-buhat ng duke ang ulo ng isang Buckhorn, lalo namang humanga si Melfiera sa kanya, hindi lamang sa lakas kundi pati na rin sa dignidad ng kanyang kilos. Napansin naman ng mga kasama ng duke na tila kakaiba si Melfiera. Sa halip na matakot o mahimatay gaya ng ibang babae kapag nakakita ng halimaw, siya pa ang natuwa at labis na namangha. Pagkatapos ng insidente, ihinatid ng duke si Melfiera sa karwahe. Magalang namang nagpasalamat si Melfiera sa pagligtas sa kanya kanina. Sa isip niya, marahil iyon na ang huling pagkakataong magkikita sila ni Duke Aristide. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ng duke na ipaghahanda pa raw siya nito ng Royal Mudle, isang bihirang uri ng halimaw. Namula at napangiti si Melfiera sa tuwa. Bago siya umalis, iniabot ni Melfiera ang isang maliit na basket sa duke na may lamang Scott's beef jerky. Agad naman itong tinikman ng duke at labis na nagulat sa sarap ng karne. "Mas lalo akong naging interesado sa iba pang beef dishes na ginagawa mo," wika ng duke na may ngiti. Hindi napigilan ni Melfiera ang mapaluha. Sa dami ng taong umiiwas, naninira, at nandidiri sa kanya, dahil sa mga niluluto niyang kakaiba, si Duke Aristide lang ang tumanggap at pumuri sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Bago tuluyang umalis ang karwahe, nangako ang duke na muli silang magkikita at tutuparin niya ang kanyang pangako kay Melfiera. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.